Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 3111 hanggang Kabanata 3120. Kabanata 3111. Si Stilsin ay pinaslang sa loob ng Ice Snow God Temple. Sina Gongshuji, si Tuya, at Lusanji ay pinaslang naman sa loob ng Steel Manor sa Ice Snow City. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong Jade Wall City. Ang pangunahing general ng Kingsguard ay isang kilalang tao sa Jade Wall City at may mataas na reputasyon. Siya ang namamahala sa kaligtasan ng Jade Wall City, ngunit siya mismo ay pinatay sa sarili niyang bahay. Mahigit isang siglo na ang nakalipas mula nang may ganoong kakilakilabot na pangyayari sa Jade Wall City. Hindi na bago ang mga mamamatay taong mula sa ibang kaharian na pumapatay ng mga opisyal sa Qin Kingdom. Pero para kay Hansen na pumatay ng isang marangal na may dugong Diyos tulad ni Stilsin, at gawin ito ng hayagan sa loob pa mismo ng templo ng Diyos nito, iyon ay isang bagay na hindi pa kailanman nangyari. Ang mga alon ng pangyayaring ito ay tiyak na magdudulot ng malaking problema. Maraming maharlika ang nakaalam tungkol dito. Alam nila ang nangyari. Akala nila noon na sina Feng Feifei at Hansen ay parehas na masasaktan, ngunit si Hansen ay lumabas na walang galos. Sa halip, siya pa ang pumunta sa Steel Manor at pinatay si Stilsin. Nang marinig nila ang balita, napamulagat sila sa labis na pagkabigla. Napakaraming bagay ang apektado ng pangyayaring ito. Sina Liu Xianxian at ang iba pa ay agad na nagulat ng kaganapan at tinawag ang mga piling tauhan ng Kingsguard. Agad silang nagmadaling pumunta sa kastilyo ni Feng Feifei. Ang Kingsguard ay may 14 na sangay. Si Stilsin ang pinuno ng buong Kingsguard, ngunit hindi iyon nangangahulugang siya ang pinakamalakas. Ang tunay na lakas ng Kingsguard ay nasa kamay ni na Zhao Long ng Dragon Guard at Liu Xianxian ng Phoenix Feather Guard. Ang dalawang iyon ang tunay na sandigan ng Kingsguard. Lalo na si Zhao Long, siya ang kinikilalang pinakamahusay sa lahat ng Kingsguards. Bagaman mas malakas sila kay Stilsin, mas mababa pa rin ang kanilang ranggo dahil pangkaraniwan lamang ang kanilang pinagmulan. Wala silang magawa kundi sumunod sa kanya. Ang Dragon Guard at ang Wind Feather Guard ang namamahala sa dalawang lugar na pinakamalapit sa palasyo, kaya mas malakas ang puwersa ng dalawang unit na ito kaysa sa iba pang 12. Ngayon, patay na si Stilsin. Lahat ng 14 na unit ay kumilos. Sina Zhao Long at Liu Xianxian ang namuno sa hukbo papunta sa kastilyo ni Feng Feifei. Sa simula, wala silang gaanong pag-asa. Imposibleng ang gumawa ng ganoong krimen ay babalik pa sa isang halatang lugar. Ngunit pagdating nila sa kastilyo ni Feng Feifei, labis silang nagulat nang malaman nilang naroon si Hansen. Worry bang walang nangyari, nakaupo lang at naglalaro ng chess kasama ang Crown Prince na si Qinbai. Hansen, kakaiba ang paraan mo ng paglalaro ng chess. Kailangan nating maglaro ulit, masayang sabi ni Crown Prince Qinbai habang nakangiting kausap si Hansen nang dumating sina Zhao Long at Liu Xianxian. Mahal na prinsipe, sabi ni na Zhao Long, Liu Xianxian, at lahat ng sundalo habang yumuko sa paggalang. Sinabi ni Zhao Long, si Hansen ay sumalakay sa Steel Manor. Pinatay niya ang pangunahing general ng Kingsguard na si Stilsin, pati na rin ang pinuno ng Thunder Lion Riders na si Liu Sanji, at sina Gongshuji at si Toya. Arestuhin ko siya at ihaharap sa hukuman. Napatingin si Qinbai kay Hansen nang may pagkabigla, saka tumingin kay Zhao Long. Totoo ba iyon? Kailan nangyari? Sumagot si Zhao Long, mga kalahating oras na ang nakalilipas. Umiling si Qinbai. Nagkakamali kayo. Maghapon nang naglalaro ng chess si Hansen kasama ko. Wala siyang umalis kahit isang minuto. Paano siya makakapatay ng tao? Nagbago ang mga ekspresyon ni na Zhao Long at ng iba pa. Kung ibang tao ang nagsabi niyon, hindi nila ito papansinin, baka pati ang mismong nagsalita ay arestuhin nila. Ngunit ito ay ang Crown Prince ng Qin Kingdom, si Qinbai mismo, ang nagsabi. Siya pa naman ang nag-iisang anak ng hari. Wala silang magawa. Mahal na prinsipe, sigurado po ba kayo nakasama niyo siya maghapon? Hindi ba siya nawala sa paningin ninyo kahit sandali? Tanong ni Zhao Long na nakakunot noo. Siyempre, magkasama kami. Naglalaro kami ng chess, mabilis na sagot ni Qinbai. Hindi siya nawala sa paningin ko. Siguro may isang taong nagbalat kayo bilang Hansen at siyang pumatay.
Mas mabuti sigurong hanapin ninyo ang tunay na salarin para hindi masayang ang pagkamatay ni Stilsin. Malinaw na gusto niyang paalisin agad ang mga ito. Hindi pinaniwalaan ni Jiaolong ang sinabi ng pilyong prinsipe pero napakataas ng katayuan nito kaya pinigilan niya ang sarili. Mahal na prinsipe, libo-libong gwardya at kanilang mga pamilya ang nakasaksi na si Hansen ang pumatay. Kung isa itong sabuatan, dapat siyang sumama sa amin upang mapatunayan ang kanyang kasalanan o kawalang sala. Itinuro ni Qinbai sina Jiaolong at ang iba pa habang sumigaw, mga handgal. Mga walang kwenta. Ang Kingsguard ang tagapangalaga ng kaharian, ngunit mismong general ninyo ay pinatay sa sariling bahay. Ni sarili ninyong buhay hindi ninyo maprotektahan, para saan pa kayo? Kung sa palasyo may pumasok na kaaway at pugutan ako at ang aking ama, malamang hindi pa ninyo malalaman. Patawad po, sabay luhod ng mga sundalo. Ang pagkamatay ng pangunahing general ay isang kahihiyang hindi pa nila naranasan kailanman. Lumayas kayo. Galit na sigaw ni Qinbai. Sinabi ko na, kasama ko si Hansen buong araw. Hindi siya ang pumatay. Hanapin ninyo ang tunay na salarin, mga inutil. Nagkatinginan sina Jiaolong at Liu Xianxian, alam nilang hindi nila pwedeng arestuhin si Hansen. Espesyal ang katayuan ni Qinbai, at basta't siya ang alibay ni Hansen, totoo man o hindi, hindi nila ito kayang questionin. Yumuko silang dalawa at umalis sa kastilyo ng pamilya. Kung sa ibang kaharian ito nangyari, tiyak na matatakpan ang buong pangyayari. Ngunit dahil si Qinbai ang tanging tagapagmana ng Qin Kingdom at magiging susunod na hari, 80–70% ay tiyak na tatakpan din ito. Subalit kakaiba ang Qin Kingdom. Mataas man ang katayuan ni Qinbai, may batas pa rin. Kahit siya ay prinsipe, hindi siya basta makakagawa ng gusto niya. Bagaman tila umalis na sina Jiaolong, nag-iwan sila ng mga bantay sa paligid ng kastilyo upang bantayan ito. Pinalibutan nila ang buong lugar at nag-ulat sa kanilang mga nakatataas. Hanggat walang utos, hindi nila hahayaang makaalis si Hansen. Mabilis na kumalat ang balita sa buong kaharian. Maraming opisyal ang naiinis kay Qinbai, iniisip nilang isa siyang arrogant at bulok na prinsipe, at kapag siya ang naging hari, masisira ang kaharian. Kung sa ibang kaharian ito nangyari, walang opisyal ang mga ngahas na bumatikos sa pamilya Maharlika. Ngunit ang Qin Kingdom ay kakaiba. Bagaman alam ng lahat na baluktot at hindi pantay ang batas ng Qin Kingdom, ang mga opisyal nito ay seryoso sa batas at matapang na nagsasabi ng katotohanan. Kahit ang hari mismo ay maaaring pagsabihan kapag lumabag sa batas, at ang hari ay mapipilitang tanggapin iyon. Ayaw nilang magkaroon ng malupit na pamumuno o masamang hari. Ipinagmamalaki ng mga opisyal ng Qin Kingdom ang ganitong sistema. Dahil mabait at mapagpatawad ang kasalukuyang hari, ang kultura ng pagbibigay ng puna sa mga Maharlika ay naging popular. Ang kaharian ng Qin ay labis na humahanga sa kaayusan at baliw sa batas. Ang baluktot na sistemang ito ang bumuo sa Qin Kingdom ngunit siya ring nagkukulong dito. Ang pagpatay kay Stilsin ay naging mainit na paksa. Maraming opisyal ang nagalit kay Qinbai. Ang iba pa na sobrang matuwid ay nagsumite ng mga liham ng pagpapakamatay, na nagsasabing kung hindi ipapapatay ng hari si Hansen, sila mismo ay magpapakamatay sa harap ng korte. Siyempre, ang ibig nilang sabihin ay malinaw, ngunit hindi nila isinulat ng ganito ang eksaktong mga salita. Kabanata 3112. Ang mesa ni Haring Jingzin ay pan ng mga liham mula sa mga opisyal. Kahit hindi niya ito buksan, alam na niyang puro reklamo laban sa prinsipe at mga kahilingan na siyasatin ng mas malalim ang kaso sa pagkamatay ni Stilsin. Alam niyang masusumpungan doon ang mga maiinit na pananalita. Parang sinasabi ng mga opisyal na kung hindi niya ipapatay si Hansen, isa siyang masamang hari. Para bang kapag buhay pa si Hansen, magiging malupit na tirano siya sa pamahalaan. Maharlikang hari, hindi po dumarating sa palasyo si prinsipe, ulat ng isang unit. Nagulat si Haring Jingzin. Alam niya ang ugali ng kanyang anak, matigas man ang ulo, lagi pa rin itong sumusunod sa kanya. Palaging nakikinig sa mga utos ng ama si Qinbai. Ngayon lang ito tumangging sundin siya. Kailanman ay hindi pa iyon nangyari. Sabi ni mahal na prinsipe, nag-aalangan ang unit. Sabihin mo na ng diretso, utos ng hari. Sinabi ng unit, sabi raw ng prinsipe, kung hindi niya kayang ipagtanggol ang kasinupan ng kanyang kaibigan, walang saysay na maging prinsipe pa siya. Mas mabuti raw na hindi na lang siya maging prinsipe. Kalokohan! Sigaw ni Haring Jingzin. Ngunit sa loob niya, unti-unti siyang nagkakaroon ng interes kay Hansen. Kilala niya si Qinbai, isang bata na hindi marunong mag-isip para sa sarili. Walang malinaw na hangganan sa puso nito dahil doon, wala rin itong paninindigan.
Kapag nahaharap sa mga bagay na higit sa kanyang kakayahan, marunong itong umatras. Ngayon, sinuwi nito ang kanyang utos dahil kay Hansen at nagsalita ng mga salitang matapang. Isang pambihirang pangyayari iyon. Sandaling nag-isip si Haring Jingzin bago sinabi, hanapin si punong guro na si Thousand Mile Reach. Sabihin mong pumunta rito at isama pabalik ang anak ko. Si Grand Teacher Thousand Mile Reach ang nagturo kay Chinbei mula pagkabata. Kung pag-uusapan ng takot, mas takot si Chinbei sa kanya kaysa sa sariling ama. Sa totoo lang, hindi na kailangan ang ganitong maliit na bagay para kay Thousand Mile Reach, gusto lang makita ng hari kung hanggang saan ang kaya ng kanyang anak. Kaya ipinatawag niya ang guro. Ang kaso tungkol kay Steel Sin ay napakalaki. Ni si Haring Jingzin ay hindi ito kayang tabunan. Kaya hindi niya papayagang si Chinbei ay basta lang magmatigas. Bago umalis ang eunuch, nagtanong ito ng may pag-aalinlangan, Panginoon, paano kung hindi rin maibalik ni punong guro ang prinsipe? Ngumiti ang hari, kung ganoon, ipapatawag natin si Hansen dito. Sa katunayan, umaasa siyang mangyari iyon. Ang pagkakaroon ng paninindigan ay senyales ng pagdadalaga o pagbinata, patunay na nagsisimula ng magkaroon ng sariling prinsipyo ang anak niya. Kahit mali man ang prinsipyo, ibig sabihin lang noon ay nagsisimula na siyang maging ganap. Alam ni Jingzin na si Chinbei ay walang alam sa mga hangganan o alituntunin. Pero sa harap ni Thousand Mile Reach, malamang hindi niya ito maipagpipilitan. Si Thousand Mile Reach ay isang seryosong guro at marangal na tao. Hiniling ni Haring Jingzin na siya ang magturo kay Chinbei, ngunit likas na pasaway at simple si Chinbei. Kahit ang pinakamahusay na guro ay hirap siyang turuan. Palaging napapalo ni Thousand Mile Reach si Chinbei mula pa noong bata ito. Walang nakakaalam kung ilang beses na itong nasaktan. Isang beses, dahil sa malaking kasalanan, pinalo siya ng 30 ulit ng patpat hanggang sa mamaga ang mga kamay niya't hindi makakain. Habang naglalaro ng chess si Hansen kasama si Chinbei, dumating si Thousand Mile Reach. Nagulat ang prinsipe at literal na napatalon. Punong guro, bakit kayo narito? Mabilis na tanong ni Chinbei habang tumayo. Nanigas ang kanyang katawan, yumuko ng magalang, at hindi makatingin sa guro parang batang nagkasala. Tiningnan ni Thousand Mile Reach si Hansen. Seryoso ang kanyang ugali, at nang marinig ang tungkol sa kanya, hindi niya nagustuhan ang ginawa nito. Nakita niyang kalmado lang si Hansen, worry walang pakialam. Lalo siyang hindi natuwa. Bagaman hindi gusto ni Thousand Mile Reach si Hansen, wala siyang sinabing masama rito. Hindi siya kabilang sa Kingsguard at hindi rin siya naroon upang mag-imbestiga. Nandoon siya para lamang kay Chinbei. Prinsipe, 2 araw ka nang hindi nag-aaral. Kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong magsikap. Hindi ka asenso kung puro paglalaro lang. Isang araw, ikaw ang magiging hari ng Qin Kingdom. Hindi mo dapat isantabi ang ganoong tungkulin. Huwag kang maging hanggal. Halika, sumama ka na sa akin pabalik, sabi ni Thousand Mile Reach habang hinahawakan ang kamay ni Chinbei upang hilahin palabas ng kastilyo ng Feng pamilya. Nanigas si Chinbei at tumingin kay Hansen na tila humihingi ng tulong. Ayaw niyang umalis, ngunit takot siya sa kanyang guro at hindi makalaban. Ngumiti lang si Hansen kay Chinbei. Hindi niya ito pinigilan. Mas maganda sanang manatili si Chinbei, pero kung aalis siya, ayos lang din kay Hansen. Bagaman humingi siya ng tulong kay Chinbei, hindi niya inilagak ang lahat dito. Alam niyang isa itong batang spoiled at tanga. May sarili siyang plano, kaya walang problema sa kanya kahit makuha si Chinbei. Hinailan ni Thousand Mile Reach si Chinbei, na patuloy na lumilingon kay Hansen. Gusto sana nitong marinig siyang magsalita, ngunit nanatiling tahimik si Hansen at ngumiti lang. Sa di maipaliwanag na dahilan, nang makita ni Chinbei ang ngiti ni Hansen, nakaramdam siya ng kaba. Ngunit bigla siyang nakadama ng tapang. Hindi niya alam kung saan galing iyon, pero bigla siyang huminto at tumangging sumunod. Bahagyang hinailan ni Thousand Mile Reach ang prinsipe, ngunit nanatiling nakatigil si Chinbei. Tumigil din ang guro at nagtanong, mahal na prinsipe, ano iyon? Nakangiting matalim si Thousand Mile Reach habang nakatingin kay Chinbei. Ang mukha ng prinsipe ay namutla, saka naging berde, at sa wakas ay ngumiti ng may kaba. Guro, nangako ako kay Hansen na mananatili ako sa kanya. Lagi ninyong sinasabi na dapat tumyupad sa pangako ang isang lalaki, at ang hindi marunong tumyupad ay masamang tao. Mahalaga ang salita ng hari. Ayokong maging taong hindi marunong tumyupad sa salita. Hindi kumpiyansang-kumpiyansa si Chinbei nang sabihin iyon. Nakatungo siya at hindi man lang tumingin sa guro, ngunit nagulat si Thousand Mile Reach.
Noon lang nagkaroon ng lakas ng loob si Chinbay na sumagot sa kanya. Alam niyang natatakot pa rin ang prinsipe, ngunit hindi niya gustong umalis. Kaya tumingin siya kay Hansen. Hindi niya ito maaaring pilitin. Kung kailangan niyang gumamit ng dahas, hindi sana siya ipinadala ng hari. Tumango si Thousand Mile Rich at binitiwan ang prinsipe. Lumapit siya kay Hansen, na kalmado pa ring nakaupo sa harap ng chessboard. Alam niyang hindi makakaya ni Chinbay ang ganitong tapang kung mag-isa. Ang dahilan ng lakas ng loob nito ay walang iba kundi ang binatang iyon. Kung makumbinsi niya si Hansen, mawawala rin ang tapang ni Chinbay, at madali na niyang madadala ito pabalik. Kabanata 3113. Alam ni Thousand Mile Rich na hindi karaniwang tao si Hansen. Pagkatapos ng lahat, siya ang nakapatay kay Steel Sin sa loob mismo ng Ice Snow God Temple. Walang duda, si Hansen ay isang God-blood noble, at ang kanyang blood pulse at gene race ay higit na mas malakas kaysa kay Steel Sin. Ngunit para kay Thousand Mile Rich, ano naman kung ganoon? Bilang pangunahing guro ng Qin Kingdom, siya ang pinakamakapangyarihang elitista roon, malayo ang pagitan nila ni Steel Sin. Hindi siya magiging tagapagturo ng hari kung hindi siya ganoon kalakas. Matagal nang hinahangad ni Thousand Mile Rich na maging isang guro tulad ni Jian Bugu na nagturo kay King Jingzin. Nais niyang makapagturo ng isang dakilang hari at makapag-ambag ng malaki sa kaharian. Ngunit hanggang ngayon, si Chinbay lang ang kanyang estudyante, isang batang tila walang direksyon. Kaunti lamang ang kanyang nakamit, at halos wala siyang gantimpalang natatanggap. Para kay Thousand Mile Rich, si Jian Bugo ay isang huwaran. Kaya't ano man ang mangyari, gusto niyang hubugin si Chinbay upang maging mabuting tao at isang marangal na hari, hindi man kasing dakila ni King Jingzin, ay malapit man lang. Tinitigan ni Thousand Mile Rich si Hansen at tinanong, ikaw ba si Hansen? Oo, sagot ni Hansen, hindi man lang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Nakunat ang noo ni Thousand Mile Rich. Isa siyang marangal na tao, maging ang hari ay tinatawag siyang mister. Kaya nang hindi man lang tumayo si Hansen, itinuring niya itong bastos. Tumingin siya sa mesa ng ahidres at naupo sa tapat ni Hansen. Ayos lang ba kung makipaglaro ako sayo? Malamig niyang tanong. Marunong ka bang maglaro ng checkers? Tanong naman ni Hansen. Sa Qin Kingdom, walang larong tinatawag na checkers. Ang nasa harap nila ay chessboard, ngunit ginamit ni Hansen ang kanyang lakas upang pigain ang bato at gawing bilog mga piraso ng chess. Tinuruan pa niya si Chinbay kung paano ito laruin. Noong nasa alliance pa siya, madalas maglaro si Hansen kasama sina Little Linger at Bauer. Dahil mahusay siya sa mga pormasayon, sanay siya sa lahat ng uri ng larong may estratehiya. Kahit sa checkers, tanging si Bauer lamang ang halos makatalo sa kanya. Bahagyang nena si Thousand Mile Rich sa pagiging casual ni Hansen, ngunit binalewala niya ito. Madali lang iyan, aniya. Nakita ko kayong maglaro ng prinsipe. Alam ko na ang mga patakaran. Kung interesado ka, sige, laro tayo, tugon ni Hansen, habang ngumiti ng malamig. Kinabahan si Chinbay. Alam niyang mahusay sa chess ang kanyang guro, tinatawag nga itong hari ng ahidres ng buong kaharian. Kung matalo si Hansen, baka mapilitan itong tanggapin ang anumang kondisyon ni Thousand Mile Rich. Ngunit sa gulat ni Chinbay, walang anumang kondisyon si Thousand Mile Rich. Tahimik lamang itong nagayos ng board at nagsimulang maglaro. Pakiuna, malamig na sabi ng guro. Kumuha si Hansen ng bilog na bato at ginawa ang unang galaw. Pagdating ng turno ni Thousand Mile Rich, pinulot nito ang isang bato at dahan-dahang inilapag sa board. Dong! Pagdampi ng pyesa, isang di nakikitang puwersa ang kumalat mula rito at biglang binago ang espasyo sa paligid. Nagulat si Hansen, bigla na lang siyang nakatayo sa ibabaw ng isang dambuhalang chessboard. Ang mga pyesa ay kasinlaki ng tao, at sa kabilang dulo, naroon si Thousand Mile Rich na tila isang Diyos sa gitna ng dilim. Hindi gumalaw si Hansen. Magandang tira iyon, mister, kalmadong sabi niya. Mula sa itaas, tumingin pababa si Thousand Mile Rich. Ang daan ng ahidres ay daan ng langit. Ang paglalaro ay pagsusugal sa buhay. Taglay ko ang Disaster Class Chess God Spirit Blood Pulse at isang Ultimate Chess Element Gene Race. Kung mabubuhay ka sa puwersa ng larong ito, papayagan kong manatili sa'yo ang prinsipe. Pagkasabi nito, itinuro niya si Hansen. Mula sa kanyang likuran, isang dambuhalang pyesa ang lumitaw, bumagsak na parang bulalakaw. Agad na kumulo ang lila at pulang enerhiya sa katawan ni Hansen. Tumubo ang kakaibang mga kaliski sa kanyang balat, ang Blood Dragon God Spirit Blood Pulse. Boom! Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Hansen.
Lumipad ang dambuhalang Purple Dragon, sumaubong sa pabagsak na pyesa, at sumabog ang alikabok sa paligid. Nabitawan ni Hansen ang kanyang balanse, nang alay ang kanyang mga braso. Destroyed Class God Spirit Blood Pulse na pinagsama sa isang exclusive God Class Gene Race, malamig na sabi ni Thousand Mile Reach. Sayang lang at bata pa. Kung nasa ultimate mode na ito, baka mas tumagal ka pa. Tahimik lang si Hansen, ngunit nag-isip siya. Mas mahigit, ganito kalakas ang isang guro. Maraming nakatagong halimaw sa mundong ito ng mga kaharian. Kung disaster class pa lang ito, paano kung annihilation o reboot class na pinagsama sa ultimate gene race? Mayroon kaya niya ng Qin Kingdom. Alam ni Hansen na kung gagamitin niya ang buong lakas niya at babasagin ang mga batas ng mundong ito, maaalarma ang mga Diyos, isang bagay na gusto niyang iwasan. Kung hindi ko siya matatalo sa lakas, bulong ni Hansen, lalabanan ko siya sa talino. Ngumiti si Thousand Mile Reach mula sa itaas. Hindi ka pa rin susuko. Itaas niya ang kanyang mga kamay, at ang lahat ng pyesa sa chessboard ay sabay-sabay na lumutang sa hangin. Parang mga bomba silang naglalakbay sa ere, bawat isa may kakaibang landas, at sabay-sabay silang bumagsak patungo kay Hansen. Ang labanan ng Leon ng Ahidres ay nagsimula. Kabanata 3114. Ang mga batong bilog ay parang mga bituin sa kalangitan. Gumamit si Thousand Mile Reach ng mahiwagang paraan upang maabot si Hansen. Sa pamamagitan ng mga bituin at pyesa ng chess, hinarangan niya ang lahat ng posibleng daan para makaiwas si Hansen. Nasingkit ang mga mata ni Hansen. Gusto niyang bumangon at dumaan sa mga daanan ng mga bituin upang makalapit kay Thousand Mile Reach. Gaano man kalakas si Thousand Mile Reach, hindi siya kasing lakas ni Hansen. Kung makakalapit lang siya, madali niyang matatalo ito. Sa mundong ito, kapag kaharap ni Hansen ang mga tao, sila ay parang mga salamangkero, habang siya ay isang tunay na mandirigma. Kahit pinipigilan ng mga batas ng mundong ito ang kanyang katawan, nananatili pa rin ang lakas niya. Kahit sa isang maliit na labanan, hindi mahirap para sa kanya na talunin si Thousand Mile Reach. Sa kasamaang palad, kakapagsimula pa lang niyang mag-ipon ng lakas nang bigla siyang huminto. Tinitigan niya ang batong orb na papalapit at tila may napagtanto. Dahil pinipigilan siya ng mga batas ng mundong ito, mahina ang kanyang kakayahang makadama. Maliban sa ordinaryong paningin at pandinig, mahina ang kanyang kapangyarihang pandama. Ayon sa teorya, kapag ginamit ni Hansen ang kapangyarihan ng katawan, mararamdaman niya ang matinding pagpigil ng mga batas ng mundong ito, parang umaakyat sa isang talon. Ngunit ngayon, habang nagtitipon siya ng lakas upang gumalaw, hindi niya naramdaman ang ganoong pagpigil. Mas mahigit, ang mundong ito ng chess ay hindi totoong espasyo. Isa lang itong mental na mundo, na pagtanto ni Hansen. Ito ay isang ilusyon, isang daigdig na hindi talaga umiiral. Ang kanyang katawan ay nakaupo pa rin sa tabi ng chessboard, nakikipaglaro kay Thousand Mile Reach. Hindi talaga naruroon ang kanyang pisikal na katawan. Mas mahigit, kakaiba ang kapangyarihang mental na ito. Pero kung isusugal sa kaisipan, kahit isang God Spirit ay hindi ako matatalo. Lumuwag ang kanyang loob. Kung may kapangyarihang maaari pa rin niyang magamit sa mundong ito, bukod sa katawan, iyon ay ang isip na kanyang pinanday sa pag-eensayo. Sa labanan ng isip, parang inilagay ni Thousand Mile Reach ang isang tupa sa bunganga ng leon. Nang matuklasan iyon ni Hansen, wala na itong laban. Bumagsak ang batong orb na tila liwanag ng mga bituin, ngunit hindi umiwas si Hansen. Kalma lamang siyang nakatayo at pinanood ito. Nakita ni Thousand Mile Reach na bahagyang ngumiti si Hansen. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. May kakaibang kaba siyang naramdaman. Mas mahigit, imposible. Nahila ko siya sa aking chess world. Ako ang Diyos dito. Ako ang may control sa lahat, bulong ni Thousand Mile Reach sa sarili. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nakita niyang huminto sa ere ang batong orb. Parang ang mga bituin ay umiikot sa paligid ni Hansen. Nagulat si Thousand Mile Reach. Ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang gene race upang muling kontrolin ang chess world, ngunit bigla niyang nadiskubre na kahit may buff siya bilang chess god, hindi niya kayang galawin ang kalooban ni Hansen. Mas mahigit, paano ito nangyari? Mas malakas ba ang kalooban niya kaysa sa isang disaster class god spirit? Hindi makapaniwala si Thousand Mile Reach. Mas mahigit, sa langit at sa lupa, ako ang pinakamahusay. Ang susunod sa akin ay pagpapalain, ang haad lang sa akin ay mamamatay. Ang tinig ni Hansen ay parang tinig ng isang Diyos. Ang buong chess world ay biglang nagbago.
Ang mga batong orb ay naging nakakakilabot na liwanag ng mga espada na pumutol sa espasyo, winawasak ang kalangitan at lupa, at parang isang rumaragasang alon na sumugod kay Thousand Mile Reach. Tulad ng inaasahan, ang kanilang mga katawan ay naroon pa rin sa chessboard, nakaupo lang. Old Yang, anong nangyayari? Isa pa lang ang galaw nila, pero parang tumigil na sina Hansen at ang guro. Naguguluhang tanong ni Qin Bai. Crown Prince? Hindi ko rin alam, nakangiting sagot ni Mr. Yang. Malapit lang si Li Bingyu, tahimik na pinagmamasdan si Qin Bai. Nag-aalangan siya. Mas mahigit, si Thousand Mile Reach ay may Chess Soul God Spirit Blood Pulse. Isa siyang mataas na uri ng God Blood Noble. Mayroon siyang Ultimate Mode God Class Gene Race na tinatawag na Chess World Teacher. Hindi kakayanin ni Hansen ang kapangyarihang iyon. Malaki ang pagkakamali niyang ginawa. Kung mabasag ang kanyang isipan at makuha si Crown Prince Qin Bai, siguradong mamamatay siya. Ito na ang huling pagkakataon kong patayin si Qin Bai. Ngunit ang buong Feng Castle ay napapaligiran ng mga gwardya ng hari. Maraming makapangyarihang mandirigma doon. Kapag pinaslang niya si Qin Bai, wala na siyang matatakbuhan. Mas mahigit kung mabubuwag ko ang lahi ng Qin Kingdom, sulit na ang buhay ko. Nagpa siya si Li Bingyu. Ngunit bago siya kumilos, napahinto siya. Mula sa malayo, nakita niya si Jian Bugo na may hawak na set ng tsaa, naglalakad papalapit na may inosenteng ngiti. Dahil doon, hindi na niya itinuloy ang pagpatay. Alam niyang kahit kontrolado si Hansen ni Thousand Mile Reach, naroon pa rin si Jian Bugo, ang dating guro ng hari. Kahit nangako itong hindi gagamit ng kapangyarihan, hindi siya manunood lang habang pinapatay ang huling dugo ng Qin. Habang nag-aalangan pa rin si Li Bingyu, biglang gumalaw muli ang chessboard. Nilinggan niya ito at nakita si Thousand Mile Reach na biglang dumura ng dugo. Tumilapon ito at bumagsak sa sahig, mapatla, habang ang kanyang puting balbas ay namula sa dugo. Gulat ang lahat ng nakapaligid. Guro, isa pa lang ang galaw niyo. Bakit kayo nagkaganyan? Sigaw ni Qin Bai habang inaalalayan ito, bagaman may tuwang tinatago sa puso. Mas mahigit, napakalakas ni Hansen. Ginanya niya ang guro. Hindi na niya ako muli pang kayang apihin. Itinayo niya si Thousand Mile Reach at ituturo sana si Hansen, ngunit bigla niyang napansin ang isang tao sa tabi nito, si Jian Bugu, may dalang tsaa. Mas mahigit, Ginoo, tapos na po ang tsaa, sabi ni Jian Bugu habang inilalagay ang set sa harap ni Hansen. Nang makita ni Thousand Mile Reach ang mukha ni Jian Bugu, nanlaki ang kanyang mga mata. Parang nakakita siya ng multo. Tinulak niya si Qin Bai palayo at yumuko ng malalim. Mas mahigit, Teacher Jian. Bakit kayo narito? Ngumiti lamang si Jian Bugu. Mas mahigit, Ginoo, nagkakamali kayo. Ako ay isang lingkod lamang ni Ginoong Hansen, hindi isang guro. Inilapag niya ang tasa ng tsaa sa harap ni Thousand Mile Reach, iniimbitahan itong uminom, at pagkatapos ay tahimik na umalis. Kabanata 3115. Lubos na nagulat si Thousand Mile Reach. Halos makalimutan na niya ang daan palabas habang umaalis ng Feng Castle. Yung lalaking iyon ay si Jian Bugu. Tiyak na siya iyon. Siya dapat si Guru Jian, pero paano? Puno ng pagkalito si Thousand Mile Reach. Hindi niya maunawaan kung bakit tatawagan ni dakilang Guru Jian Bugu ang sarili niya na lingkod ni Hansen. Sobrang nakakagulat iyon. Si Jian Bugu ay isa sa iilang mga piling mandirigma sa kaharian ng Qin. Kahit ang makapangyarihang Wudao Palace ay hindi siya nagawang talunin. Pinalayas pa nga niya ang mga ito. Hindi man lang nila nagawang magtatag ng relihiyon sa kaharian ng Qin. Puno ng mga kaina-hinalang damdamin, bumalik si Thousand Mile Reach sa palasyo at dumiretso kay Haring Jingzin. Ngumiti si Thousand Mile Reach at nagsabi, "Maharlikang hari, ako ay walang silbi. Hindi ko nagawang ibalik si prinsipe." "Oh, talaga bang ganun siya kay tigas ng ulo ngayon?" Nagulat si Haring Jingzin. "Si prinsipe ay napakatigas ng ulo," sagot ni Thousand Mile Reach. Hindi naman humiling si Hansen ng kahit ano, pero ipinilit niyang manatili sa Feng Castle. Tumanggaw si Haring Jingzin. Tinitigan niya si Thousand Mile Reach at napansin niyang kakaiba ang itsura nito. "Guro, parang hindi maganda ang hitsura mo. Maharlikang hari, ginamit ko ang chess world laban kay Hansen, ngunit ako ang siyang nasaktan," may mapait na ngiti si Thousand Mile Reach. "Naniniwala ako na siya ay may kakaibang God Spirit Blood Pulse. Maaaring isa itong Annihilation Class God Spirit Blood Pulse na may kapangyarihan sa pag-iisip.
Batay sa kanyang nalalaman, ang kakayahang mabuhay sa loob ng kanyang chess world at gamitin ang lakas ng isipan upang kontrolin ito ay nangangahulugang taglay ng lalaki ang mas makapangyarihang God Spirit Blood Pulse. Wala nang ibang paliwanag. Annihilation Class God Spirit Blood Pulse. Napakunot ang noo ni Haring Jingzin. Sa buong universo ng mga kaharian, 12 Annihilation Class God Temples lang ang natagpuan. Ang kaharian ng Qin ang pinakamalakas. Mayroon silang 4 na Annihilation Class God Temples, kaya noon sila ang pinakapinuno sa lahat. Ang iba pang 6 na malalaking kaharian ay karaniwang may 1 o 2 lang. Ang pinakamalakas sa kanila ay may 3. Ang kaharian ng Qin ay may 4, 2 ay hawak ng mga maharlika, at ang 2 naman ay pinamumunuan ng ibang mga marangal na hindi orihinal na taga-Qin. Pagkawasak ng kanilang mga bansa, sumama sila sa Qin at naging haligi ng kaharian. Pagkaraan, maraming magagaling na mandirigma at iskolar ang lumipat sa Qin upang makisama sa kanilang batas, kaya lalong itong lumakas. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na pinanghahawakan ng kaharian ng Qin ang kanilang sistema ng batas at idealismo. Bukod sa 12 Annihilation Class God Temples, may iba ring paraan upang makakuha ng Annihilation Class God Spirit Blood Pulse. Sa loob ng ilang mga Super God Spirit Blood Pulse, may mga orihinal na pinagmumulan at kakaibang tanawin. Kung may sapat na swerte, maaaring matagpuan ang isang ligaw na Annihilation Class God Spirit Blood Pulse. Ngunit dahil wala silang sariling mga templong Diyos, wala rin silang pinagsamang biyaya ng mga God Spirits. Kaya't karaniwang mas mahina ang mga ligaw na Annihilation Class Blood Pulse kaysa sa mga karaniwan. Kahit gaano pa sila kaina, ang pagkakaroon ng isang Annihilation Class God Spirit Blood Pulse ay isang bagay na nakakatakot, kaya't seryosong pinag-isipan iyon ni Haring Jingzin. Napakunot ang noo ng hari at nagsabi, kung si Hansen ay may Annihilation Class God Spirit Blood Pulse at napakalapit pa sa aking anak, baka may masamang pukana o sabuatan dito. Kakaibang tingin ang ibinigay ni Thousand Mile Rich at sinabi, maharlik ang hari, hindi ko alam kung may problema kay Hansen, ngunit nakita ko si Jian Bugo sa tabi niya. Ano? Ang tinutukoy mo ba ay ang aking guro? Napabangon si Haring Jingzin, nanlalaki ang mga mata. Para kay Haring Jingzin, hindi basta guro si Jian Bugo, para itong relasyon ng isang ama at anak. Si Jian Bugo ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Hindi lamang opisyal kundi isa ring taong labis niyang pinahalagahan at pinakakatiwalaan. Sa puso ng hari, si Jian Bugo ay isang napakahalagang tao. Iba si Jian Bugo kay Thousand Mile Ridge. Hindi siya mahigpit, ngunit siya ang humubog kay Haring Jingzin upang maging isang mahusay na hari. 10 taon na ang nakalipas mula nang gustuhin ng hari na paalisin ang Wu Wei daw pala sa kaharian ng Qin. Ipinilit niya kay Jian Bugo, na may malalim na ugnayan sa palasyo, na labanan ang mga ito. Sumunod si Jian Bugo sa utos at itinaboy ang Wu Wei daw palas palabas ng kaharian. Pagkatapos noon, iniwan niya ang isang liham at nagbitiw sa tungkulin, nangakong hindi na muling makikipaglaban. Hindi pinagsisihan ng hari ang kanyang desisyon, ang Wu Wei daw palas ay nakakaapekto na sa mga mamamayan, at kung hindi niya sila aalisin, mawawala ng kontrol ang gobyerno. Si Jian Bugo lang ang tanging may kakayahan para rito. Bagamat hindi niya pinagsisihan, may dala siyang pagkakautang at pagkakagilty kay Jian Bugo. Sa mga sumunod na taon, nagpadala siya ng maraming tao para hanapin ito, ngunit walang nakabalik na may magandang balita. Kaya nagulat siya nang marinig na posibleng natagpuan na ito. Nanginginig ang tinig ni Haring Jingzin habang nagtatanong. Guro, kumusta siya? Kakaiba ang ekspresyon ni Thousand Mile Ridge. Ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit tila nag-aalangan. May nangyari ba sa kanya? Nanginginig ang katawan ng hari. Alam niya na si Jian Bugo ay isang taong tapat sa kanyang salita, kung sinabi niyang hindi siya lalaban ng 20 taon, paninindigan niya iyon kahit ikamatay pa niya. Natatakot siyang baka patay na ito. Hindi. Mali ang pagkaunawa ninyo. Maayos si Guru Jian. Hindi siya sugatan, ngunit nag-atubili si Thousand Mile Rich at hindi masabi ang susunod. Mr. Thousand Mile, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Ano ba talaga? Tanong ng hari. Bagaman gaman ang loob niya nang malaman na buhay pa si Jian Bugo, gusto pa rin niyang malaman ang kabuuan. Napakagat si Thousand Mile Rich sa kanyang mga ngipin bago nagsalita. Sinabi ni Jian Bugo na si Hansen ang kanyang amo. Ano? Nagulat ang hari, at agad itong napuno ng galit. Kumuyam siya ng kamao at sumigaw. Diyos ko, paanong nilapastangan ni Hansen ang aking guro? Papatayin ko siya pati lahat ng kakilala niya. Pakiusap, huwag kang magalit. Mabilis na pakiusap ni Thousand Mile Ridge.
Napakalakas ni Guru Jian. Kung ayaw niya, kahit buong langit ng mga Diyos ay hindi makapagpapaluhod sa kanya. Naniniwala akong hindi siya pinilit. Bukas ang loob niyang iginagalang si Hansen. Sigurado akong may mabigat na dahilan. Hindi isang malupit na hari si Jingzin. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, unti-unti ring humupa ang galit niya. Kasama ko si Guru Jian nang makita ko siya ngayon, dagdag ni Thousand Mile Reach. Sa tingin ko, pinoprotektahan niya si Hansen. Kung papatayin mo siya, maaaring masira ang plano ni Guru Jian. Tumango ang hari. Kung naroon si Guru at kasama si Hansen, at kung may problema ang lalaking iyon, siguradong kikilos ang Guru. Kung hindi naman siya tumututol sa pakikitungo ng anak ko sa kanya, marahil ay maayos si Hansen. Matapos ang ilang sandali, napangiti ng mapait si Haring Jingzin. Ngunit ang gulong dinadala ni Hansen ay talagang mahirap ayusin. Kabanata 3116. Buong kaharian ng dakilang Qin ang gustong patayin si Hansen, ngunit sino ang mag-aakalang hindi siya maaaresto? Nagkubli siya sa kastilyo ng pamilya Feng na napapalibutan ng mga gwardya ng hari. Bagamat nagpadala ng pakikiramay ang hari sa pamilya Steele, hindi niya binanggit na si Hansen ang responsable sa pagkamatay ni Steele. Ang mga opisyal na namamahala sa kaso ay nagsabing iniimbestigahan pa ito. Nang tila matatapos na ang lahat, ang mga opisyal na ipinagmamalaki ang kanilang batas ay hindi na nakatiis. Lahat sila ay sumulat ng mga liham kay Haring Jingzin, hinihiling na itama ang mali at huwag hayaang makalusot ang kriminal. Kung hindi, mawawasak daw ang kaharian at babalot ito ng kaguluhan. May mga opisyal pa sa labas ng palasyo na lumuhad at sumisigaw ng iba't ibang sigaw laban sa krimen at para sa katarungan. Para bang kung hindi nila papatayin si Hansen, guguho ang buong kaharian. Ang mga liham ay nagsimula ng dumarami na parang nyebe sa mesa ng hari. Karaniwan, hindi siya nakakatanggap ng ganoon karaming liham, kaya napilitan si Haring Jingzin na umatras ng bahagya. Sa pagkakataong ito, walang masyadong galaw sa loob ng palasyo. Tanging ang mga opisyal na nasa kaso lamang ang nakatanggap ng tugon makalipas ang ilang araw. Pagkatapos ng investigasyon, natukoy na iba ang may sala sa pagpatay kay Steele, si Hansen pala ay pinagtripan lang. Maraming pinagmumula ng impormasyon ang mga opisyal ng pamahalaan. Lahat ay alam na walang totoong investigasyong naganap. Hindi man lang natanong si Hansen habang nasa loob siya ng Feng Castle. Kaya't nagtaka ang lahat kung bakit biglang natapos ang kaso. Nayanig ang buong Jade Wall City sa balita. Sa magdamag, naging pinakamasamang tao si Hansen sa buong kaharian. Samantala, si Prinsipe Qinbai naman ang naging pinakakatawa-tawang prinsipe sa kasaysayan. Hindi alam kung sino ang nag-udyok, ngunit maraming mga maharlika ang nagsama-sama sa labas ng Feng Castle upang magprotesta. May ilan pang ang nanumpa sa harap ng palasyo, sinasabing ang kaharian ng Qin ay may isang prinsipe na lubhang walang kakayahan. Wala pang ganitong pangyayari sa kasaysayan ng Qin, at lalo pang lumalala ang sitwasyon. Maging si Haring Jingzin ay hindi alam kung paano haharapin ang mga maharlika at opisyal. Ang natatanging sistema ng batas ng kaharian ng Qin ay siyang nagligtas dito mula sa pagbagsak at nagangat patungong kaluwalhatian. Ngunit iyon din ang dahilan kung bakit hindi na ito umangat pa sa mas mataas na antas. Napaka-impluwensyal ng mga maharlika sa Qin. Lantaran silang lumalaban sa kapangyarihan ng mga maharlika ng dugo, royals. Kahit si Haring Jingzin ay may limitasyon, hindi niya magawa ang lahat ng gusto niya. Ang mga maharlika ng dugo ay may dalawang Annihilation Class God Temples, at ganoon din ang mga maharlika. Pareho silang may mga piling mandirigma, at mas marami pa nga ang sa mga maharlika. Maraming beses nang napilitan si Haring Jingzin na magparaya. Dahil dito, nabuo ang kakaibang balanse sa gobyerno ng Qin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papayag. Kahit gaano pa karaming liham ang dumating o gaano karaming tapat na opisyal ang nagbanta na magpakamatay, hindi nagsalita si Haring Jingzin. Sinabi niyang tapos na ang kaso, at iyon na ang huling salita. Hindi pa rin sumuko ang mga maharlika at opisyal. Buo pa rin ang galit nila at patuloy na tumututol. Ngunit si Hansen ay walang pakialam. Tahimik lang siyang nanatili sa loob ng Feng Castle, kumakain at umiinom. Kuya Hansen, kapag bumalik ako sa palasyo, papatayin ba ako ni Ama? Takot na tanong ni Qinbai. Pakiramdam niya, sobrang laki na ng gulong na gawa niya. Huwag kang mag-alala, sagot ni Hansen na may ngiti. Kung hindi tayo pinadampot ng hari, ibig sabihin ay pinayagan kanyang manatili rito. Medyo gamon ang pakiramdam ni Qinbai, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Alam niyang sa 7 kaharian, ang mga maharlika ng Qin ang pinakamakapangyarihan. Handang-handa silang kalabanan ang mismong pamilya ng hari.
Sa labas, maraming maharlika ang nagkukumpulan sa paligid ng Feng Castle, kaya't lalo siyang kinabahan. Ngayon lang nalaman ni Hansen kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng mga maharlika sa kaharian ng Qin. Maging ang mga maharlika ng dugo ay hindi makakilos laban sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa pagpatay niya kay Steel Sin, naantig ang mga interes ng mga maharlika. Nagsimula tuloy ang banggaan ng mga maharlika at ng pamilya ng hari. Sa resulta, malinaw na hindi kayang saluhin ng pamilya ng hari ang lahat ng gulong ito. Habang pinagmamasdan ni Hansen si Jian Bugu, na abala sa ginagawa at may mga matang parang jade, gustong-gusto niyang labanan ito. Gusto niyang makita kung gaano nga ba kalakas ang pinakamagaling na mandirigma sa mundo. Sayang lamang at sinabi ni Jian Bugu na hindi na siya kailanman lalaban muli. Kahit mamatay siya, hindi na siya muling makikipaglaban. Kaya hindi na rin siya pinilit ni Hansen. Akala ni Hansen ay magpapatuloy ang mga maharlika sa pang-aabala, ngunit makalipas ang 2 araw, bigla silang nawala. Bakit parang ganon? Hindi naman sila dapat mawalan agad ng pasensya, bulong ni Hansen, nagtataka. Batay sa kanyang karanasan sa kaharian, hindi dapat ganon kadali umatras ang mga ito. Ipinadala ni Feng Feifei ang ilang tao upang alamin ang dahilan. Sa sistemang Gold Crystal, biglang nagningning ang isang walang hanggang liwanag. Binalot nito ang buong sistema at naging parang bahagharing araw. Alam ng lahat na iyon ay tanda ng paglitaw ng isang Super God Spirit Blood Pulse. Dahil dito, hindi na inasikaso ng mga maharlika si Hansen. Lahat sila ay nagmamadaling pumunta sa Gold Crystal System upang maghanap ng Gene Egg. Ayon kay Mr. Wei, ang unang ministro ng kaharian ng Qin at guro ni Bald Guy, napaka-espesyal ng eksenang iyon. Ayon sa kanya, tiyak na mayroong napakataas na uri ng God Spirit Blood Pulse sa lugar na iyon. Nabaliw ang mga maharlika sa balitang iyon. Kung sakaling may makakuha ng Annihilation Class God Spirit Blood Pulse, isang hakbang lang at maabot nila ang kalangitan. Kahit hindi nila makuha ang Annihilation Class, sapat na ang Super God Spirit Blood Pulse dahil maraming Gene Eggs doon, na siguradong magbubunga ng isang God Class Gene Race. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong klaseng Super God Spirit Blood Pulse. Tara, tingnan natin, sabi ni Hansen. Alam niyang hindi siya basta-basta tatantanan ng mga maharlika at opisyal, ngunit ayaw rin niyang manatili sa kastilyo ng mga Feng nang walang ginagawa. Gusto niyang maglibot, matapos masaksihan ang kapangyarihan ni Thousand Mile Ridge, napagtanto niyang ang pagkakaroon ng malakas na God Spirit Blood Pulse o Gene Race ay makakatulong upang makamit niya ang kanyang mga layunin. Sa totoo lang, sobrang gulo na ng dulot ng pagsuwi niya sa mga patakaran. Hindi niya na ito gustong maulit, lalo't hindi niya ito kayang gawin ng matagal. Dahil umatras na ang mga maharlika, pinabalik na ni Hansen si Qinbai. Ayaw niyang isama ito. Kung may mangyari, baka hindi na sila makabalik sa Jade Wall City. Sina Mr. Yang at Jianxi, mag-ina, ay kailangang asikasuhin ang kanilang online shop, kaya hindi rin sila makakasama. Si Jian Bugu naman, na hindi na lumalaban, ay naiwan din. Kaya't si Hansen na lamang ang aalis, ngunit nagpumilit si Li Bingyun na sumama sa kanya. Hindi na niya tinanggihan. Hindi pa pamilyar si Hansen sa universo ng mga kaharian, kaya malaking tulong na may kasamang marunong. Gumamit siya ng quantum teleporter upang makarating sa heavy soil area ng Gold Crystal System. Doon nila nakita ang higanteng bahagharing araw sa langit. Malinaw ang buong paligid ng sistema, at tila nakasabit ang araw sa itaas mismo ng kanilang mga ulo. Alam ni Hansen na hindi iyon totoong araw, isa lamang itong napakalaking sistema na dahil sa sobrang liwanag ay mistulang araw sa kalangitan. Kabanata 3117. Isang Ink Eye Beast, nagbebenta ng Ink Eye Beast, sa mga kalye, maraming nagbebenta ng Gene Races. Sa ngayon, ang Ink Eye Beasts ang pinakasikat. Nagtanong si Hansen kung bakit ganon. Sinabi sa kanya na sobrang liwanag ng Gold Crystal System. Ang matagal na pagkakalantad sa liwanag nito ay nakakasira sa paningin. Kung may Ink Eye Beasts ang isang tao, maaari maprotektahan ang kanilang mga mata mula sa masamang epekto ng liwanag. Bukod dito, sa liwanag, mas nakikita nila ang malayo kaysa normal. Kadalasan, ang maharlika na pumupunta upang maghukay ng Gene Egg sa Gold Crystal System ay may ganitong klase ng Gene Race. Kung wala sila nito, kailangan nilang gumastos upang bumili. Kung hindi, kung pumasok sila sa God Crystal System, maaari silang mabulag. Ang Ink Eye Beast ay Baron level lamang, ngunit nagkakahalaga ng 10,000 bawat isa. Mas mahal ito kaysa sa karaniwang Viscount level Gene Race.
Mas malakas ang paningin ni Hansen kaysa sa God-class gene races, kaya hindi niya kailangan ng tulong ng Ink Eye Beast. Tumingin siya kay Lee Bingyu at nagtanong, Ghost Kill, kailangan mo ba ng Ink Eye Beast? Umiling si Lee Bingyu at sinabi, mayroon na akong gene race na halos pareho ang kakayahan. Hindi ko kailangan ng ganoong mababang level na gene race. Kung kailangan mo, mas mabuti pang huwag bumili ng Ink Eye Beast. Napakababang level nito. Mahina ang kakayahan. Pwede ka lang nitong dalhin sa early zones. Kung gusto mong pumunta sa mas malalim sa God Spirit Blood Pulse, hindi ka matutulungan ng Ink Eye Beast. Kailangan mong pagsamahin sa iba pang bagay. Umiling si Hansen. Naghanda siyang pumunta sa Gold Crystal System nang marinig niya ang isang tao na tumatawag sa kanyang pangalan. Hansen, hintayin mo ako? Isang malaking lalaki, kalbo, ay nasa gitna ng karamihan sa unahan, namumukod tangi. Tumakbo siya papunta kay Hansen, tumak away. Bald guy? Bakit nandito ka? Tanong ni Hansen. Mukhang mayabang si Bald guy nang sabihin, estudyante ako ni Mr. Wei, at may balita tungkol sa isang kamangha-manghang God Spirit Blood Pulse dito. Paano ko hindi pupuntahan? Nagulat si Lee Bingyu. Tiningnan niya ang kalbong ulo ng lalaki at nagtanong, nandito si Mr. Wei. Umiling ang bald head. Nandito rin ang master at ilang iba pang kapatid. Gagawa kami ng malaking operasyon. Hahanap kami ng God-class gene egg. Sasama ka ba sa amin? Hindi sumagot si Hansen. Hindi kalayuan, narinig niya ang isang tao na kakaibang nagsalita, Brother Bald Guy, huwag mong sabihin iyon. Mahal ng Crown Prince ang taong ito. Napakataas ng kanyang dangal. Wala kami sa antas para sumama sa kanya. Lumapit ang isang dosenang tao. Sa gitna ng grupo ay isang matandang may puting balbas. Ang nagsasalita ay isang mid-aged na lalaki na may suot na armor. Maganda ang armor, hindi mura. Third brother, paano mo nasabi iyon? Mukhang nalungkot si Bald Guy. Ngumiti ang mid-aged na lalaki. Brother Bald Guy, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sa kasong iyon, lilinuin ko. Pwede kang sumama sa masasama, pero huwag sirain ang reputasyon ng guro mo. Pwede ka man sumama sa kanya, pero huwag idamay kaming lahat. Ayokong may magsalita laban sa akin sa likod ko. Labing galang nagalit si Bald Guy. Gusto niyang sumagot pero sinabi ng puting balbas na matanda, tama na, Yufei. Tigilan mo ang kalokohan. Mahalagang oras ito. Kailangan nating hanapin ang land pulse. Wala tayong oras na sayangin dito. Mukhang inis si Bald Guy. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, gawin niyo ang gusto niyo. Sasama ako kay Hansen. Nagkunot ang noo ng puting buhok na matanda. Gusto niyang sumagot pero sinabi ng third brother, big brother, huwag mo na siyang pansinin. Hindi siya ganoon kagaling. Walang pagbabago kung sasama siya o hindi. Gustong-gusto niyang sumama sa mga taong nasa mataas na posisyon, kaya bakit natin pipigilan ang kanyang simpleng pangarap na sumikat? Umiling ang puting balbas na matanda. Yufei, alam mo kung saan pupunta. Balik ka na lang mamaya. Okay lang, big brother, sagot ni Bald Guy. Hindi mo kailangan maghintay. Sabihin mo lang sa guro ko na pupunta ako sa Gold Crystal System kasama ang kaibigan ko. Kung ganoon, sana'y matagumpay ka, sabi ng mid-aged na lalaki ng may pang-uulim. Sana mahanap mo ang God-class gene egg. Brother 3, tama na. Hinarang ng puting balbas na matanda ang mid-aged na lalaki at dinala siya palayo. Pagkatapos nilang lumayo, tumawa si Bald Guy. Hansen, kasama mo ako? Bald Guy, dito, hindi mo kailangan mag-alala. Pangako, makakahanap ako ng bagay para sa iyo. Pwede kong paniwalaan iyon. Wala si Hansen pag-asa na makakahanap ng gene egg si Bald Guy, pero inamin pa rin ni Bald Guy sa iba na siya ay kaibigan niya. Natuwa si Hansen dahil dito. Pagkatapos ng lahat, si Hansen ay taong kinamumuhian ng marami. Kaaway siya ng iba pang maharlika. Ang pagsasabing kaibigan siya ay tiyak na makakasira sa reputasyon ni Bald Guy at baka ilagay pa siya sa panganib. Ang tatlo ay naglakbay na. Sinabi ni Baldhead kay Hansen na kakaiba ang God Spirit Blood Pulse sa lugar. Dahil nagbago ang magnetic fields, may Super God Spirit Blood Pulse ang Gold Crystal System. Ayon sa kalkulasyon ni Mr. Wei, ang God Spirit Blood Pulse doon ay maaaring may destroyed class God Spirit Blood Pulse at ilang God class gene eggs na makukuha. Tumawa si Bald Guy. Wala akong level para malaman kung saan nagmumula ang blood pulse, pero hindi mahirap hanapin ang God class gene egg. Sundan niyo lang ako. Dahil sobrang lakas ng magnetic fields, maraming kagamitan sa Gold Crystal System ang nasira. Hindi makapasok ang mga airship.
Tinawag ni Bald Guy ang isang malaking dragon-like gene race. Ipinakita niya kay Hansen. Ha! Ha! Ito ay evolved ultimate god class gene race. Tinatawag itong Godwind Dragon. Ang bilis ng paglipad nito ay isa sa pinakamagaling sa lahat ng gene races. Maganda nga ang gene race na ito. Tiningnan ni Hansen ang 3-foot-long Godwind Dragon at tumawa. May halong kabang-abang, sabi niya, ano ang ibig mong sabihin na maganda? Kamangha-mangha ito. Kailangan natin ito para makatawid sa Gold Crystal System. Sakay na. Umupo si Bald Guy sa likod ng Godwind Dragon. Hindi tumanggi si Hansen. Sumakay rin si Li Bingyu sa likod. Pinalipad ng Godwind Dragon ang mga pakpak nito at lumipad na parang bagyo. Papunta sila sa makinang na Gold Crystal System. Nasa kalawakan na sila. Nakita ni Hansen na maraming tao roon. Lahat ay nakasakay sa iba't ibang gene races, lumilipad papunta sa Gold Crystal System. Karamihan ay gene races para sa livestock. May ilang kakaibang lumilipad na tigre at paniki. Iba't ibang kakaibang gene races ang nakita. Itinuturo ni Bald Guy ang mga gene races at ipinakilala kay Hansen. Ang 4 na pakpak na tigre ay hindi masama, pero hindi kasing galing ng Godwind Dragon ko. Naging interesado si Hansen. Nakinig siya ng mabuti nang biglang maramdaman niya ang malaking paggalaw sa loob ng kanyang Sea of Soul. Matapos nitong nguyain ang Black Crystal Armor, hindi magamit ang Goldwing Peacock dahil sa ebolusyon. Ngayon, natapos na ang proseso ng ebolusyon. Ang gintong liwanag, na parang itlog, ay may bitek. May kumikislap na gintong liwanag na tumatagas. Habang lumalaki ang bitek, mas lumiwanag ang gintong liwanag. Sa huli, parang gintong araw ang sumisikat sa kanyang Sea of Soul. Biglang humina ang liwanag. Nang mangyari iyon, nakita ni Hansen na natapos na ang ebolusyon ng Goldwing Peacock. Ang gintong balahibo nito ay parang panaginip. Ang katawan nito ay nagliliwanag ng godlike. Parang Diyos na ibon mula sa mitolohiya. Sa ibabaw ng Goldwing Peacock King, ang Black Crystal Armor ay hindi gumagalaw. Wala itong life force. Parang patay ito. Tiningnan ni Hansen ang impormasyon ng Goldwing Peacock King at natuwa. Nadiskubre niyang naabot na nito ang Ultimate Mode. Kabanata 3118, Goldwing Peacock King, Mutant God Class Gene Race, Ultimate Mode. Kakayahan, Gold God Ring, Peacock King Eye, Sky Full of Feathers. Matapos suriin ang detalye ng Goldwing Peacock King, mas natuwa si Hansen. Ang Goldwing Peacock King ay may 3 gene skills. Mayroon itong pinaka-advanced na talento. Ang karaniwang juvenile gene races ay may iisang gene skill lamang. May pagkakataon na ang ilan ay wala. Kung wala silang gene skills, kailangan nilang hintayin ang adulthood bago makatanggap ng kanilang gene skills. Sa bawat pag-level up, may tsansa na magising ang gene skill sa loob ng isang gene race. Gayunpaman, hindi ito mataas ang posibilidad. Ang Ultimate Mode gene races ay pwedeng magkaroon ng 3 skills sa pinakamataas. Kahit na maabot ng ordinary gene races ang Ultimate Mode, bihira silang magkaroon ng 3 gene skills. 2 na ang pambihira. Karamihan ay iisa lamang. May ilan na wala kahit isang gene skill. Ang Goldwing Peacock King ay may 3. Ito ay talagang pinakamahusay sa pinakamahusay. Kung gustong ibenta ni Hansen ito, ang presyo ay maaaring ilang beses o 10 beses na mas mataas kaysa sa parehong species sa parehong level na may iisang skill lamang. Lalo na kung ang gene race ay rare at kapaki-pakinabang ang gene skill, itataas ang presyo sa pinakamataas. Nakita lamang ni Hansen ang juvenile gene skill Gold Godwing. Matapos pagsamahin, binigyan siya ng Golden Wings. Nang i-activate niya ito, may kakayahang break space flying at nakakatakot na destructive power ang Gold Wings. Ang mga pakpak ay kumikilos na parang talam na pwedeng maghiwa sa kahit ano. Tungkol naman sa Peacock King Eye at Sky Full of Feathers, ito ang awakened gene skills. Hindi alam ni Hansen ang eksaktong kakayahan nito. Palapit na sila sa Gold Crystal System. Sobrang liwanag na nito. Pinagsama ni Li Bingyu at Bald Guy ang kanilang mga gene races para hadlangan ito. Hindi kailangan ni Hansen ng gene race, ngunit gusto pa rin niyang subukan. Sinubukan niyang makipagsama sa Goldwing Peacock King. Isang malabo, gintong, malaglas na godlight ang nagniningning sa paligid ni Hansen. Lumitaw ang peacock wings na gawa sa ginto. Ang mga mata ni Hansen ay nagliliwanag ng godlight, parang umiikot ang ginto. Mukhang kakaibang maganda. Ang mahaba niyang gintong buhok ay parang tubig na bumabagsak sa talon. Bawat hibla ay parang kristal, para bang may malaglas na godlight na umiikot dito. Matapos makipagsama rito, naapektuhan si Hansen ng genes at presence ng Goldwing Peacock King. Mukha at katawan niya ay tila humaba.
Medyo maganda ang hitsura niya pero may dating mala Evil King. Tumingin si Bald Guy kay Hansen nagulat. Pagkaraan ng ilang sandali, nilunok niya ang laway at nagtanong, Hansen, anong gene race iyon? Saan mo nakuha? Hawak mo pa ba iyon? Tumingin si Lee Bing-yu kay Hansen. May kakaibang ekspresyon siya. Pagkatapos makipagsama sa Goldwing Peacock King, sobra ang ganda at kagwapuhan ni Hansen. Mas gwapo pa siya kaysa sa isang evil god. Ang buong katawan niya ay may evil, pretty aura na kaakit-akit. Ang Goldwing Peacock King, sagot ni Hansen. Oh, hinukay ko ito. Hindi ko alam kung may isa pang parehong gene race. Sayang naman. Ang gene race mo ay talagang kamangha-mangha pagkatapos makipagsama rito. Kung ako, Bald Guy, ay may ganitong gene race, baka matupad ang mga pangarap ko. Baka makuha ko ang God Thousand Lotus. Masayang masaya si Bald Guy kay Hansen. Pagkatapos, nagtanong siya, ibinebenta mo ba ang gene race mo? Kung ibebenta mo, walang problema sa presyo. Gugugulin ko lahat ng ipon ko para bilhin iyon. Narinig ni Hansen ang God Thousand Lotus na pangalan noon. Katulad ito kay Feng Feifei. Isa siya sa 3 sikat na singer sa Qin Kingdom. Halatang may gusto si Bald Guy sa kanya. Lagi niya itong pinag-uusapan pero wala itong interes sa kanya. Hindi ko ibinebenta. Hindi madaling makuha ni Hansen ang Ultimate Mode Gene Race na iyon. Gusto niya itong gamitin. Hindi pa handa na ipagbili. Ang Blood God Dragon ay nasa ilalim din ng utos ni Hansen. Nilunok nito ang Black Crystal Armor para pumasok sa Evolution Mode. Maliit na lang ang oras bago ito mag-hatch. Ang tanging gene races na pwedeng sandalan ni Hansen ngayon ay ang Goldwing Peacock King at Blood Ghost Spirit. Sayang lang na hindi sila pwedeng maging exclusive Blood Dragon God Spirit Blood Pulse gene race. Mahirap makuha ang biyaya ng Blood Dragon God Spirit Blood Pulse. Mas mababa ang lakas nila kumpara sa Blood God Dragon. Sayang naman para kay Bald Guy, ngunit hindi pa niya tinanong si Hansen tungkol sa level o lakas ng Goldwing Peacock King. Isa itong pribadong bagay, kaya walang tatanong. Paglapit nila sa Gold Crystal System, nakita nila na hindi ito isang malaking araw. Ito ay isang system na binubuo ng maraming ilaw. Karamihan sa mga planeta ay hindi nagniningning. Tanging mga planeta na parang araw ang nagliliwanag. Karamihan sa iba ay nagre-reflect lang ng liwanag. Ngayon, lahat ng mga planeta sa Gold Crystal System ay nagniningning ng nakakatakot na liwanag. Ang ordinaryong bato at puno ay kumikislap na parang kayamanan. Kahit ang mga gawa ng tao at makina ay nagliliwanag sa incandescent na liwanag. Ang buong mundo ay parang inukit mula sa mahahalagang gemstones. Sobrang banal ang itsura. Itinuturo ni Bald Guy ang Godwind Dragon at inutusan itong lumipad sa isang planetang tinitirhan ng tao. Nang makita niya ang kumikislap sa likod ng mga gusali, nagbago ang kanyang mukha. Sinabi niya, napaka-sobrang shocking ng God Spirit Blood Pulse na ito. Kahit ang ilang spiritless na bagay na gawa ng tao ay naapektuhan ng halimuyak ng God Spirit Blood Pulse. Mas nakakatakot kaysa sa inaasahan ko. Baka may rare gene race na ipinapanganak. Rare gene race? Ha? Tumalo ng puso ni Hansen. Sa nakaraang 2 araw, hindi niya nakita ang malaking Sky Demon. Hindi niya alam kung sinusundan pa rin siya o hindi. Dahil ang planeta ay malapit sa gilid ng Gold Crystal System, maraming human nobles ang makapunta roon. Nakita nila ang maraming tao na naghuhukay sa paligid. Tumingin si Bald Guy sa kanila na may pang-iinsulto. Pinadpad niya ang Godwind Dragon ng mas malalim sa Gold Crystal System. Sinabi niya, wala silang alam tungkol sa God Spirit Blood Pulses. Nandito sila para lang maghukay ng gene eggs. Wala silang mahuhukay na kahit ano. Nakakatakot ang God Spirit Blood Pulse na ito, pero hindi lahat ng lugar ay may gene egg. Nagtanong si Hansen, saan kaya may gene egg? Seryoso ang sagot ni Bald Guy, sa lugar na ito, maraming liwanag ang God Spirit Blood Pulse. Karaniwan, ang liwanag at init ay magkaakma. Bagaman kakaiba ang liwanag dito, hindi nagbago ang temperatura. Base sa liwanag sa paligid, at kung tama ang hula ko, ang God Spirit Blood Pulse ay nasa Light Abyss Formation. Ang ibig mong sabihin ay may Light Abyss God Spirit Blood Pulse ang Qin Kingdom 20 taon na ang nakalipas. Biglang tanong ni Lee Bing-yu. Umiling si Bald Guy ng may excitement. Oo, napakakatulad ng lugar na ito sa Light Abyss ng Qin Kingdom. Ang Light Abyss na ito ay may Annihilation Class Wild God Spirit Blood Pulse. Ito ang lumikha sa Qin Kingdom. Isang general doon, si Tian Shan, ang yumanig sa mundo. Ang formation dito ay katulad ng Light Abyss na iyon. Baka may Annihilation Class Wild God Spirit Blood Pulse din dito.
Kabanata 3119. Ang dami mong sinasabi, pero hindi mo pa nasasabi kung saan natin may huhukay ang Gene Egg. Hindi maintindihan ni Hansen ang tungkol sa Light Abyss, at hindi niya narinig si Tian Shan. Gusto lang niyang malaman kung saan siya makakakita ng Gene Egg. Tumawa si Bald Guy. Hindi kailangang magmadali. Kahit magkapareho ang formation, imposible sa mundong ito na magkaroon ng dalawang God Spirit Blood Pulses na eksaktong magkapareho. Kahit magkamukha, may pagkakaiba pa rin. Kailangan mong kalkulahin ang detalyadong impormasyon. Dapat tayong magpatuloy. Kapag nakarating tayo sa lugar na maaaring may Gene Egg, malalaman ko na. Nakita ni Hansen na napakatalino ng lalaki. Matalino siya pero hindi perpekto. Hindi niya matutukoy ang Gene Egg base sa direksyon ng God Spirit Blood Pulse. Matutuklasan lamang niya ito kapag malapit na. Kahit ganoon, mas mahusay siya kaysa kay Hansen, kaya kailangan niyang sundin siya. Ang Godwind Dragon ay lumipad ng mas malalim sa Gold Crystal System. Dumaan sila sa maraming planeta. Sinabi ni Bald Guy na dumaan sa bawat isa hanggang sa ika-4 na araw ng kanilang paglalakbay. Noon lang nagningning ang mga mata ni Bald Guy. Tumingin siya sa isang planeta at sinabi, may high-class Gene Egg sa planetang iyon. Tumingin si Hansen sa direksyon at nakita ang isang lifeless planet na puno ng bato at alikabok. May malaking crater din ito, na iniwan ng meteorite. Ngayon, ang mga bato at alikabok ay kumikislap na parang hiyas. Parang nagliliwanag sila. Nakakita na si Hansen ng maraming ganitong uri ng planeta sa nakaraang 4 na araw. Hindi niya matukoy kung ano ang espesyal sa planetang ito. Pinuntahan ni Bald Guy ang Godwind Dragon patungo sa planeta. Iniutos niya na lumipad ng mababa at mag-obserba. Hindi nagtagal, masayang sinabi niya, hindi ako nagkamali. Dito dapat may Gene Egg. Bagaman nakakatakot ang God Spirit Blood Pulse na ito, dahil kakabuo pa lamang nito, hindi pa nakakahatch ang gene race sa loob. Hindi nila kailangang mag-alala. Ang pinakamalaking panganib ay ang ibang tao na naruroon para maghukay ng Gene Eggs at mga gene races na umiiral na. May ganitong nakakatakot na God Spirit Blood Pulse na nabuo. Kung may gene race na doon na nakatira na at nakakain na ng maraming Gene Eggs, maaari silang malakas ng husto. Ngunit ito ay isang lifeless planet. Wala silang makikitang gene race, kaya hindi nila kailangang mag-alala. Tungkol naman sa ibang tao, hindi pa nakakita si Hansen ng iba. Pagkatapos huminto ang tatlo, nagsimulang maghukay sa lugar na minarkahan ni Bald Guy. Matapos maghukay ng 3 talampakan sa ilalim ng bato, nakita nila ang isang white light Gene Egg. Kasing laki ito ng basketball, parang Snow White Jade. Masayang kinuha ni Bald Guy ang Gene Egg. Pagkatapos tignan, natukoy niyang hindi niya matukoy kung anong species ito. Bagaman hindi ko alam kung anong species, base sa itsura at presence nito, hindi ito low-class gene race. Dapat ito ay hindi bababa sa Marquis-class gene race. Dapat magpatuloy tayo sa paghuhukay. Ang land pulse na ito ay dapat may higit sa isang Gene Egg. Pagkatapos sabihin niyon, inilagay ni Bald Guy ang Gene Egg sa tabi at nagpatuloy sa paghuhukay. Tulad ng sinabi niya, nakakita sila ng 4 na Gene Eggs mula sa land pulse. Halos pareho ang hitsura. 2 sa kanila ay kinuha ni Bald Guy. Si Hansen at Li Bingyu ay nakatanggap ng tig-isa. Nanatili ang 3 sa planeta, naghahanap ng land pulses at naghuhukay ng Gene Eggs. Talagang super God Spirit Blood Pulse ito. Maraming land pulses at Gene Eggs. Kalahating araw lang, nakakita sila ng 4 na land pulses. Nakahukay sila ng 12-dosenang Gene Eggs. Sa kasamaang palad, Marquis at Duke class lamang ang nakuha. Bagaman hindi sobrang baba ang level at malamang na mahal ang presyo, wala itong silbi kay Hansen. Samantala, maraming tao na sakay ng Gene races ang lumipad sa kalangitan. Karamihan ay umalis pag nakita ang Godwind Dragon. Nakakatakot ang ultimate body ng Godwind Dragon. Pinalaki nito ang pagiging cocky ni Bald Guy. Sinuportahan ni Hansen at Li Bingyu si Bald Guy. Nakahukay sila ng maraming Gene Eggs. Patuloy na ginabayan ni Bald Guy ang Godwind Dragon upang tuklasin ang land pulses. Pagkatapos mahanap ang isang land pulse, ibinibigay niya ito kay Hansen at Li Bingyu at nagpapatuloy sa paghahanap. Maganda ang pagtutulungan ng tatlo. Wala nakitang problema si Hansen, ngunit nakaramdam ng pang-iinsulto si Li Bingyu. Ang Bald Guy na ito ay magaling manlinlang, pero ang kaalaman niya tungkol sa God Spirit Blood Pulse ay pangkaraniwan lang. Ang Gold Crystal System ay parang Light Abyss, ngunit ito ay binubuo ng 7 planeta. May 7-star fighting formation na nakakaapekto sa Light Abyss formation. Magiging Ghost Starlight formation.
Sa formation na iyon, 7 tunay na lugar lang ang pwedeng maglabas ng God-class gene egg. Ang planetang ito ay hindi isa sa 7 planeta. Magaling si Lee Bingyu sa land pulses. Mas malalim din ang kaalaman niya sa God Spirit Blood Pulse skills. Kahit hindi kasing galing ni Mr. Wei, mas mahusay siya kaysa kay Bald Guy na kalahating alam lamang. Paano kung malilinlang si Hansen patungo sa totoong 7 planeta? Sinunod ni Lee Bingyu si Hansen. Ang pangunahing layunin niya ay hindi para sa paghuhukay ng gene egg. Gusto niyang malaman kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Hansen. Bagaman sinasabi ng lahat na pinatay niya ang Steel Scene sa Ice Snow God Temple, tila alamat lamang iyon. Wala pa talagang nakasaksi sa tunay na kakayahan ni Hansen. Nagmadali si Bald Guy habang sinasakay ang Godwind Dragon patungo kay Hansen. Sumigaw siya kay Hansen na nasa gitna ng paghuhukay, "Hansen, tigilan mo muna. Dito ka, may nakita akong maganda. Malapit na akong matapos dito," sabi ni Hansen habang patuloy sa paghuhukay. "Pwede ko namang puntahan iyon mamaya." Tumalon si Bald Guy at hinayla si Hansen kasama niya. Hinayla niya ito palabas ng hukay at sinabi, "Ano ang hinuhukay mo?" "May nakita akong land pulse na kayang yumanig ang langit. Baka may God-class gene egg dito. Kalimutan natin ang isa na ito. Babalik tayo mamaya." Pagkatapos nito, sinakay ni Bald Guy si Hansen sa Godwind Dragon. Sinamahan nila si Lee Bingyu sa paglipad. Lumipad sila patungo sa isang bundok na may matataas at mabababang bahagi. Naisip ni Lee Bingyu, hindi ako makapaniwala kung makakakita sila ng God-class gene egg dito. Lumipad ang Godwind Dragon sa itaas ng maliit na Stone Mountain. Tiningnan ni Bald Guy ang posisyon ng bundok at sinabi, "Tingnan ninyo ang naroon." Lumapit si Hansen at Lee Bingyu sa itinuturo ni Bald Guy. Nakita nila ang maliit na Stone Mountain na may matandang puno sa gitna. Hindi alam ni Hansen ang anumang land pulse skills at hindi niya naramdaman ang presence ng matandang puno, pero alam niyang espesyal ito. Ito ay planeta na walang buhay, kaya hindi basta-basta matutubo ang kahit anong puno. Paano magkakaroon ng matandang puno? Mas malapitan niyang tiningnan. Maraming bunga ang matandang puno. Namumukadkad ang mga sanga ng pink na bulaklak, parang plum tree. Apektado ng kakaibang liwanag ng God Spirit Blood Pulse ang buong Gold Crystal System, pero hindi nagniningning ang matandang puno. Parang ordinaryong puno ito. Puno ng bulaklak, ngunit kakaiba para sa ordinaryong plum tree na naroon. Kabanata 3120. Tumingin si Hansen kay Bald Guy at nagtanong, "Ano itong kakaibang tanawin ng land pulse na plum tree na ito?" Hinawakan ni Bald Guy ang kanyang malaking kalbong ulo. Medyo nahihiya siya habang nagsabi, "Bagaman hindi ko matukoy kung ano itong kakaibang tanawin, tiyak akong kamangha-mangha ito." Tumingin si Hansen sa kanya nang may pang-aalipusta. Hindi talaga masyadong malinaw ang sinasabi ni Bald Guy. Bagaman hindi siya nakapag-aral ng God Pulse skills, naramdaman niya na may kakaiba rito. Nagulat si Lee Bingyu. Sa pamamagitan ng kanyang observational talents, alam niyang ang planeta ay hindi isa sa mga pangunahing God Pulses ng Gold Crystal System. Hindi dapat nito nagawa na lumikha ng ganitong malakas na kakaibang tanawin. Ngunit sobrang kakaiba ng plum tree na iyon. Mahirap isipin ng kahit sino. Huwag masyadong isipin. Hukayin na lang natin ito. Siguradong may maganda rito. Baka makakita pa tayo ng God Spirit Blood Pulse. Pagkatapos sabihin iyon, nagsimulang hamukay si Bald Guy. Wala siyang balak maghanap ng ibang land pulses. Tumulong sina Hansen at Lee Bingyu. Sa bundok, puno ng bato ang terrain. Sa ilalim ng plum tree, puro lupa lamang. Mas madali ang paghuhukay doon. Kaunti lang ang nahukay ni Hansen. Mas matigas pa sa bakal ang lupa. Maluwag man, mahirap pa rin makakuha ng maraming lupa sa isang hakuan. Kumuha si Hansen ng kaunting lupa sa kamay para suriin. Napansin niya na may puting tuldok ang lupa. Metallic ito, para itong metal mula sa minahan. Nang makaupo sila ng malalim na siyam na talampakan, may nakita silang matigas. Nilinis nila ang lupa sa paligid nito. Nakita nila ang ugat na parang si dragon. Itim na itim ang ugat, parang may kaliskis. Napaka-estranghero nito. Sa mas malapit na pagtingin, para itong tuyong ahas. Nagpatuloy silang tatlo sa paghuhukay sa paligid ng ugat. Patuloy si Bald Guy sa paghuhukay at sinabi, "Mag-ingat. Hindi ko pa alam ang sitwasyon rito. Huwag masyadong hamukay ng malalim. Hindi magiging maganda kung mahukay natin ang Evil Spirit Spring." Dumarami ang nahuhukay na ugat. Napansin nila Hansen at ng iba na mas marami ang ugat kaysa sa sanga ng plum tree. Parang maraming dragon ang nagkakagulo sa bawat isa. Puno ng ugat ang lugar, sakop ang hindi bababa sa 30 talampakan.
Mas malapad rin ito kaysa sa mga sanga. Kinailangan nilang palawakin ang lugar ng paghuhukay. Umabot sila ng 70 talampakan bago nila natapos ang mga ugat. Sinundan nila ang mga ugat at nagpatuloy sa paghuhukay pababa. Maraming ugat ng puno ang layered sa isa't isa na parang lattice fence sa labas ng bahay. Si Bald Guy ay nagmamadali sa paghuhukay. Ginamit niya ang pala para hukayin ang ugat na kasing laki ng daliri pero hindi man lang nag-iwan ng puting gasgas. Napakamatigas ng ugat ng puno. Nagulat si Bald Guy. Pinagsama ang kanyang katawan sa isang napakapangyarihang king class gene race. Napaka-espesyal rin ng pala. Kahit sinubukan ng ganitong paraan, wala pa ring marka ang mga ugat. Lubos na na-curious si Hansen. Habang nagpatuloy sa paghuhukay, sinabi niya, napakakakaiba ng plum tree na ito. Ano man ang nasa ilalim, tiyak na natatangi. Dapat magpatuloy tayo sa paghuhukay. Naghukay sila ng kalahating araw bago umabot sa lalim na halos 70 talampakan. Isa sa 3 ugat ng plum tree ay nakikita. Ang malaking ugat ay bahagyang mukhang bola. Sakop nito ang buong lugar at hindi pinapapayagan ng hangin na makapasok. Ibinaon ni Bald Guy ang pala at pinunasan ng pawis sa noo. Sinabi niya, tigilan na ang paghuhukay. Hindi ko iniisip na may nasa ibaba pa. Nasa loob ng mga ugat ng puno ang maganda. Masyadong matigas ang metal or like soil para hukayin. Kahit may kapangyarihan siyang makipagsanib sa gene race, nakakapagod pa rin ang matagal na paghuhukay. Sang-ayon sina Hansen at Lee Bingyu sa assessment ni Bald Guy. Nakahukay na sila ng hukay na 70 talampakan ang lalim. Kung nasa ilalim ang gene egg, dapat may kakaibang tanawin nangyayari. Wala ni isa, may 80 hanggang 70% chance na wala nang mangyayari kung hihukayin pa. Kung may maganda, nasa loob ito ng ugat. Hindi normal ang paglaki ng ugat ng plum tree. Nagkakross ito para bumuo ng pader. Para bang pinoprotektahan ang isang bagay. Ginamit ni Bald Guy ang pala para hukayin ang paligid. Hindi siya makagawa ng marka sa ugat, kaya tiningnan niya si Hansen. Hansen, kaya mo bang sirain ang isa sa mga ugat para makita kung ano ang nasa loob? Ghost kill? Subukan mo? Sabi ni Hansen kay Lee Bingyu. Hindi tumutol si Lee Bingyu. Interesado rin siya sa plum tree. Naglabas ang kanyang katawan ng apoy at cat ears. Lumabas ang cat tail sa likod. Ang mga kuko niya ay lumaki na parang 5 nakamamatay na blades. Nagliliyab ang mga ito. May adult god class fire god clokat ako, sabi ni Lee Bingyu. Epektibo ang fire element nito laban sa mga wood element creatures. Baka mag-work. Ipinasok niya ang kuko sa ugat ng puno. Lumabas ang fire blade sa mga kuko. Hinati ang ugat ng puno. Lumipad ang mga sparks, pero hindi naputol o nasunog ang ugat. Nanginig ang mga kamay niya. Ang apoy sa kuko ay nanginginig. Parang tinatamaan siya. Masyadong matigas. Huminto si Lee Bingyu sa pag-frown. Gusto niyang i-summon ang pinakamalakas niyang gene race, pero maa-expose kung sino siya talaga, kaya tinanggihan niya. Ginamit ni Hansen ang kanyang kamay sa lugar kung saan hiwa ni Lee Bingyu. 3 liwanag na marka ang nabuo sa ibabaw, pero mahirap pa rin makita. Epektibo ang Fire God Clokat, pero hindi gaano. Walang pag-aalinlangan, ipinakalat ni Hansen ang malalaking gold peacock wings. Kumislap ang gold god light wings. Naging set ng matalim na blades ang gold wings. Katsa! Umalangaw-ngaw ang tunog sa kanilang tenga. Masayang-masaya si Bald Guy. Tiningnan niya ang mga ugat at nakita na ang 12-dosenang ugat ay naputol ng kalahating talampakan pero hindi pa ganap na naputol. Nagulat si Hansen. Maaaring hindi alam ni Lee Bingyu at Bald Guy, pero alam niya. Kasama ang kanyang kapangyarihan, ang Mutant Ultimate Mode God Class Gene Race ay makakakalas lamang ng kalahating talampakan. Napakalakas ng ugat ng puno. Pero kung kaya niyang masugitan ang ugat, taning na lang bago niya maabot ang ilalim. Patuloy na ginamit ni Hansen ang Gold God Wings. Patuloy na kumikislap ang Peacock Wings, kumikislap ang Gold Light sa lahat ng direksyon habang hinihiwa ang ugat. Pagkatapos ng ilang ulit, maraming ugat ang naputol. Lumitaw ang anino sa loob. Sa nakuhang hukay, nakita nila na ang ugat ng puno ay nakabalot sa yelo. Nagdulot ito ng instant chill. Tumingin sila sa yelo. May babae na nakasuot ng puti na nakapirmi sa loob ng yelo. Nakaupo siya, hindi gumagalaw. Hindi siya mukhang patay. Parang natutulog lamang. Nagulat si Hansen, hindi dahil sa babae sa yelo, kundi sa presensya ng yelo mismo. Jad Eskan? Hindi. Ito ang Cold Sutra. Naisip ni Hansen na kakaiba ito. Nang hawakan niya ang yelo, muntik na siyang sumigaw.